Yokohama Bay Corsairs ngayon ang isa nga sa pinakamatunog na team na kung saan posibleng mapunta si Kai Sotto base na rin sa mga lumalabas na mga options ni Kai at mula nga ito sa senior staff writer ng isang sports page. Nagka-interest nga rin ang BC Wolves o Wolves Vilnius dito kay Kai at ito yung team na kung saan nagdaro si Juan Gomez de Liano. Naglalaro nga sa LKL o Lithuania Men's Basketball League ang team na ito at Eurocup Basketball. Wala pang final na announcement ang kampo ni Kai Sotto kaya yung possibility na mapunta si Kai sa ibang liga ay open na open pa rin. Maliban sa Yokohama at BC Wolves ay ang Osaka Evesa nga rin ang nagpakita ng interest dito kay Kai Sotto pero noong lumabas ang balita na lilipat nga si Kai ng team ay mas lalong tumaas ang interest ng mga fans dito kay Kai Sotto kaya naman posible na mas marami o mas dumami pa ang nagbigay ng kanilang offer dito kay Kai Sotto na mga teams dito sa B-League at maging ang mga liga na gustong kumuha dito kay Kai. Mula sa post ng senior staff writer na si Donatas ay 232,000 views na ang inabot ng kanyang post tungkol kay Kai at pataas pa ito ng pataas, wala pang tiyak na team kung saan mapupunta si Kai Sotto at pinag-uusapan pa lamang dito yung mataas ang possibility na liga at teams na kung saan nga siya posibleng lumipat at nakikita naman ito ng mga liga at iba pang teams dito sa Japan B1 B-League na ganun kataas ang interes ng mga viewers dito kay Kai Sotto. Usapang lipatan pa lamang yan ay mataas na ang interes ng mga fans di mas lalo na kapag gumawa na siya ng mga plays at naglaro na nga sa loob ng basketball court. Mula sa mga solid na supalpal nga ni Kai Sotto kagaya nito hanggang sa kanyang mga explosive na opensa sa loob ng paint ang isa sa dahilan kung bakit nga maraming interesado dito kay Kai dahil merong laro rin talaga yung bata at nasa coach na lang kung paano niya ito gagamitin ng maayos. Dito naman tayo sa KBL at kay Abando panibagong simula nga rin ang naghihintay sa kanilang team dahil magkakaroon sila ng panibagong import na makakasama naman ni Monroe. Noong nandito pa nga si Devon Maxwell ay 5 straight wins ang best ng Anyang pero noong nawala si Devon Maxwell at bumalik si Spellman ay straight loss naman ang nangyari kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit binitawan na rin si Spellman ng Anyang. Magkakaroon nga ng bagong import ang Anyang at malapit na nating makita kung sino ang bagong import nila. Malapit na rin ang All-Star ng KBL at alam naman natin na si Abando ang reigning slam dunk king o champion ng ligang ito at maganda-ganda pa rin ang mga highlights niya sa laro sa pagdunk kaya hindi malayo na isa ulit siya sa mga players na sasali sa slam dunk competition ng KBL at ang back-to-back title nga ang hahabulin ni Abando kapag nagkataon. Top performers natin sina Abando, Ethan Albano at SG Bilangel bilang mga Asian imports ng KBL at posible rin na tatlo silang maglalaro sa All-Star game ng KBL dahil kabilang sila sa top players rin ng kani-kanilang team. Malapit na ngang maglabas ng pahayag ang kampo ni Kai Sotto kung saang team o liga ito mapupunta at maglalaro nga kaagad si Kai gaya na rin ng nasabi ng kanyang kampo dahil na rin sa healthy na nga ang bata natin. Maganda-ganda rin ang record ng Osaka Evesa at Yokohama Bay Corsairs dito sa Japan B-League kaya naman may pag-asa ulit si Kai na umabot sa playoffs ng Japan B1 B-League kung mapupunta siya sa kahit na alin sa dalawang teams na nabanggit natin. Kung matutuloy naman si Kai sa BC Wolves ay sa tingin natin ay mas masusubukan ng tatag at lakas ni Kai Sotto sa ligang ito.